Praise the Lord. Isang magandang umaga na naman po sa ating lahat at ipagpatuloy po natin ang pag-aaral ng salita ng Panginoon. At habang tayo po ay nasa Sunday School, pag may mga darating, pwede na po tayong bumoto sa ating mga set of deacons. Yung mga balota natin, pwede po nating ilagay dito sa ating box. Okay. Kung meron po tayong mga Biblia, buksan po natin ang ating pag-aaralan ngayon sa Ezra chapter 8, verses 24 to 30. Ezra chapter 8, verses 24 to 30. Pinamagatan ko po itong Gifts for the Temple. Ezra. Sabi po sa NIV version, babasahin ko na lang. Then I set apart 12 of the leading priests, namely Sherebiah, Hashabiah, and 10 of their brothers. And I weigh out to them the offering of silver and gold, and the articles that the king, his advisors, his officials, and all Israel present there had donated for the house of our God. I weigh out to them 650 talents of silver articles weighing 100 talents, 100 talents of gold, 20 bowls of gold valued at 1,000 darics, and 2 fine articles of polished bronze as precious as gold. I said to them, "You as well as these articles are consecrated to the Lord. The silver and gold are a freewill offering to the Lord, the God of our ancestors. Guard them carefully until you weigh them out in the chambers of the house of the Lord in Jerusalem before the leading priests and the Levites and the family heads of Israel." Then the priests and Levites received the silver and gold and sacred articles that had been weighed out to be taken to the house of our God in Jerusalem. Dito po sa mababasa natin, ito po ay katuloy lamang po nung mga nakaraan na Sunday School natin na kung saan di ba sa mga nakaraan po nating Sunday School, si Ezra, siya po yung ginamit dito ng Panginoon at yung mga Israelita na sila po ay babalik na, mga nag-exile na mga Jew, babalik na sila sa Jerusalem. At nung nakaraan, pinag-aralan natin ang about sa fasting and praying, na kung saan ito yung ginamit po nilang sandata habang sila po ay maglalakbay pabalik ng Jerusalem. Dito naman po, kung makikita natin, ito naman po yung pagkakataon na bago sila makarating ulit ito sa Jerusalem, nung mga panahong yon, si Nebuchadnezzar, yung kanyang invasion dati sa Jerusalem, makikita natin sa account ng 2 Kings chapter 24 verse 13 at 2 Chronicles 36 verse 7 and 18, na yung mga gold, yung mga silver articles na meron doon sa templo dati is kinuha na nila. Kumbaga parang makikita natin dito na yung temple building sa Jerusalem noon is na-strip off na ng mga gold and silver articles bago nila ito sirain. Pero nung mga panahon na si Cyrus of Persia ay inalaw niya na ang mga Jews ay bumalik doon, provide niya yung mga precious materials para sa rebuilding po ng temple. Ito po ay kasama na dito yung vessel na kung saan ay kinuha po ni Nebuchadnezzar. Makikita natin sa Ezra chapter 1 verses 7 to 11. Kaya naman, nung namuno na si Ezra para sa second group ng mga exiles pabalik sa kanilang homeland, si Artaxerxes ay nag-provide din po ng mas marami pang kayamanan sa kanila na magagamit para sa kanilang temple worship. Ayan. So dito, ibig sabihin, meron na po silang dala-dala, meron na pong mga nag-donate ng mga gold, mga silver, mga iba't ibang yaman na dadalhin ng mga Jews pabalik ng kanilang homeland, pabalik ng Jerusalem. Kaya naman, merong nakita dito ni Ezra na merong malaking responsibilidad kasi kung paano nila dadalhin, paano nila bibit-bitin itong mga yaman na ito pabalik habang sila ay nagbibiyahe pabalik ng Jerusalem. Kasi imagine niyo, siguro kung i-ano natin ngayon sa modern times, milyon yung hawak mong pera tapos bibiyahe ka. 'Di ba? Andun po yung risk, andun yung
andun nga yung risk, di ba? Biyahe ka, may dala-dala kang pera na milyon-milyon. So anong dapat mong gawin kung ikaw yung leader, kung ikaw si Ezra? So ang ginawa ni Ezra, makikita po natin sa Ezra chapter 8 verses 24, pumili po siya ng mga, sabi niya, the men chosen. Pumili siya, ayan. Pumili si Ezra dito kasi nakita niya kung gaano po kabigat yung responsibility na magdala at mag-safe keep ng mga treasure. 'Di ba? Kasi meron silang mga treasures na dadalhin. So nakita niya po yung responsibility na yon at mabigat yon na responsibilidad. Kaya namili siya, sabi dito sa verses 24, "Then I set apart 12 of the leading priests, namely Sherebiah, Hashabiah, and 10 of their brothers." So pumili po siya dito ng mga mapagkakatiwalaan niyang mga tao na kung saan sila po yung makakatulong sa kanila, i-divide niya yung mga hawak-hawak niyang mga yaman para sila rin i-assign niya sa kanila. Para mag-divide sa kanila yung mga treasures na kanyang hawak. These were 12 of the chief of the priests. Ang pinangalanan niya lang dito si Sherebiah at si Hashabiah. Tama ba yung pagbasa ko? And Hashabiah and 10 of their brethren with them. Ayan. Kung titingnan natin at first, itong list na ito na dinesignate, meron siyang 12 priests. 2 of them who named and 10 unnamed. But earlier, the 2 named men were listed as Levites, not priests. So dito, meron din, maliban sa 12 priests, meron din siyang mga kinuhang mga Levites. Ayan. We should therefore take this mean that Ezra chose 12 prominent priests and 12 Levites, prominent among whom were Sherebiah and Hashabiah. Kung makikita natin dito, naging isang wise leader po dito si Ezra. Kasi ang isang wise leader, sabi nga, he uses delegation to better accomplish the work of God. Tayo po bilang mga leader, kung tayo po ay isang leader, para mas maging effective po tayo sa mga gawain, we should use delegation. Gumamit po tayo ng pagde-delegate kasi hindi natin kayang tayo lang mag-isa. 'Di ba? Kaya nga, even dito sa loob po ng ating church, hindi kaya na pastor lang kung si pastor lang lahat ng gagawa. Kaya nga meron po siyang mga deacons, meron siyang mga officers, merong namumuno sa bawat department para i-delegate yung gawain ng Panginoon. Siyempre kung si pastor lahat, isunan ti ag women fellowship, isunan to pa ti ag family devotion, isunan to pa ti ag preach ito, ag Sunday school, isunan amin, anong mangyayari, di ba? Ma-overwork siya. Mapapagod yung kanyang physical na katawan. Hindi naman ibig sabihin na magde-delegate ka is tamad ka ng leader, di ba? Kailangan mo ng delegation para mas maging better yung magiging accomplishment ng trabaho ng Panginoon. Amen? So, ganun din po yung ginawa dito ni Ezra. Dinelegate niya. Hati-hati sila. No? Dinistribute niya yung mga riches na hawak niya. At dito, mapapansin din natin, isa pang matututunan natin dito, nung dinistribute ito noong pinaghati-hati na ni Ezra yung mga yaman, sabi dito sa verses 25, they weigh unto them, sabi niya, the riches. In that day, most wealth was determined by weight rather than coins or paper notes. So, nung mga panahong yon, tinitimbang, tama ba? Tinitimbang po nila yung yaman. Hindi nila binibilang by pieces. Timbang. So, sa timbang po sila nagbe-base ng mga yaman. So, this wealth ay nanggaling po, dinonate po ito, parang offering po ito sa house of God. At kung mapapansin natin, marami po dito ang nag-donate. Kasama na ang mga hari, mga advisors, mga royal officials, mga princess. At makikita po natin dito na yung mga nag-donate din na iba dito sa mga yaman na to, hindi lang puro mga nananampalataya sa Panginoon. No? Makikita natin dito na even yung mga may iba't ibang mga relihiyon, may mga ibang paniniwala, nagbigay ng mga offering before the Lord. Kasi makikita natin dito that they also feared the Lord. Dito na-acknowledge ng mga tao dito noon na ang Diyos lamang ni Ezra ang
nagbibigay sila ng favor sa Diyos ni Ezra. And itong mga yaman na ito, sabi ko nga kanina, dinistribute ni Ezra sa mga pinagkatiwalaan niya. At dun sa pagdidistribute niya, dito mo mapapatunayan yung integrity at pangangalaga ng mga church leader din na mga inassign niya. 'Di ba? Kung ikaw pinagkatiwalaan ka, namili lang siya sa dami nila. 12 priests and 12 Levites ang kanyang pinili. Ikaw ang pinagkatiwalaan niya na humawak ng yaman na 'yon. Sabi mo na, milyon 'yon, tagwa 100,000 sila, 'Di ba? Babiyahe sila, aalis sila. Pinagkatiwalaan ka ng ganong halaga. Anong gagawin mo bilang pinagkatiwalaan? So dito mapapansin din natin that meron pong accountability yung mga pinagkatiwalaan. Meron po silang accountability at ito po yung napaka-importante maging sa kapag tayo po ay worker ng Panginoon. Accountability is necessary for everyone involved in the work of the Lord. Same is true po sa atin, tayo na mga ginagamit ng Panginoon, especially sa atin na mga leaders. Meron po tayong accountability. Hindi lang tayo basta pinili na leader ka, ito ka, ganito yung gagawin mo. Hindi po. Sana makita po natin yung accountability. Kagaya na naman ngayon, we are choosing yung ating mga new sets of deacons. No? Hindi naman kayo pinili dahil ginusto lang napiliin po kayo. Ibig sabihin, nakikita po nila na kayo po ay karapat-dapat, kayo po ay pinili ng Panginoon para sa posisyon na yan. At pag kayo po yung nanalo, i-grab po natin yung accountability. Meron po tayong accountability para po sa gawain ng Panginoon. Siyempre, pag pinagkatiwalaan ka, be sure na talagang mapagkakatiwalaan ka. Di ba po? Amen? Amen. Okay, next. Ano pa ang sumunod na nangyari dito? Sa verses 28 to 29, ano po yung basis ni Ezra dito? Ezra charged the 24 chosen men with the task of keeping the treasure safe until they reach Jerusalem. So, nung binigay ni Ezra sa mga pinili niya, yung mga treasures, yung mga gold and mga silver, syempre inaasahan niya na ikikeep safe nila yon, na talagang iingatan nila, pangangalagaan nila, na hindi nila papabayaan. Kaya nga doon sa verse, yung pinaka-main verse natin sa verses 28, sabi po dito, "Ye are holy unto the Lord, the vessels are holy also, and the silver and the gold are a freewill offering unto the Lord God of your fathers." Their responsibility was extraordinary, for both they and the objects they carried were holy to the Lord. Yung responsibilidad po ng mga pinili ni Ezra ay napaka-extraordinary na kung saan sila na mga pinili at kasama po ng mga dala-dala nilang mga treasures ay dinedicate po sa Panginoon. Ito pong mga objects na ito ay holy sa harapan ng Diyos, di ba? Same is true po sa atin. Pag tayo po ay pinili ng Panginoon to do the work, may pinagkatiwala po sa atin ng Panginoon, tayo at ang trabaho na meron po tayo ay offering sa Panginoon. Ito po ay na-dedicate sa Panginoon. No, yun po yung lagi nating tatandaan. Kaya meron po tayong accountability to keep safe yung treasure, yung gawain na ipinagkatiwala po sa atin ng Panginoon. Makikita pa po nating lesson dito is to seek, to choose people you can trust, and then trust the people you choose. Sabi nga, di ba? Piliin po natin yung mga taong mapagkakatiwalaan natin at pagkatiwalaan po natin yung mga taong pinili po natin. Amen. Amen. Praise the Lord. Napakagandang kasabihan yun. Parang kasabihan yun ah. Di ba? Piliin po natin yung mga taong mapagkakatiwalaan natin at pagkatiwalaan po natin yung mga taong pinili po natin. Di ba? Ang ganda. Okay, praise the Lord. Sunod, ano pang makikita natin dito? The nature of the charge. So Ezra exhorted his assistants. Sabi niya, watch ye and keep them. Pag sinabi niya dito sa verse 29, guard them carefully until you weigh them out in the chambers of the house of the Lord in Jerusalem before the leading priests and the Levites and the family heads of Israel. So ang ginamit niya pong word dito sa ibang version, guard. Dito naman sa ibang version is to watch. Diba?
Meron silang daladalang yaman. Ang bilin sa kanila ni Ezra is to watch, sabi niya. Guard them. Bantayan mo. Pag sinabing watch kasi, kailangan andun na staying alert ka. Pag meron kang binabantayan, syempre dapat alerto ka. Meron ba namang nagbabantay na natutulog? Di ba? Wala. Kahit ang mga security guard, pag nagbabantay, hindi dapat natutulog. Oh. Pag watcher ka, kailangan alert ka talaga. Kailangan nakabantay ka lang palagi. Ano pang binilin ni Ezra dito? Dapat sila ay watch ye and keep them. So dalawa yung word na inutos dito ni Ezra sa mga napili niya. To watch and to keep. Pag sinabing keep, carefully guard their treasure. Papangalagaan mo talaga. Pag sinabi mong keep, carefully guard. Yun ang tamang term niya. Carefully guard their treasure. Siyempre, ikaw ba naman? May dala-dala kang milyon. Anong gagawin mo? Talagang bantay sarado yan. Talagang nakasiksik yan sa kung saan. Hindi yan talaga pwedeng basta-basta yan makuha. 'Di ba? So yun ang gustong ibilin ni Ezra dito kasi maglalakbay po sila. But before the wealth could be deposited, it had to be weighed again when the journey ended. This would both hold them accountable and protect them from unjust suspicions. Sabi ko kanina, si Ezra, maglalakbay sila papuntang Jerusalem. May dala-dala silang mga gold, silver, mga yaman, madaming-madami. Siyempre, pag si Ezra lang ang magdadala, mabigat na responsibilidad sa kanya. So, ang ginawa ni Ezra, pumili siya ng mga makakasama niya na magbibit-bit nung dala-dala po nilang yaman. At yung bibit-bitin mo, yung kanya-kanyang dala mo, pagbalik nyo doon, pagdating nila sa Jerusalem, titimbangin ulit nila yon. Titignan nila kung may kulang, nabawasan ba yon, di ba? So, ganun po yung gagawin po nila. So, ibig sabihin, yung mga pinili niyang mga tao, habang sila ay naglalakbay, dapat talaga pangangalagaan nila yan para walang mababawasan, walang magkukulang, walang mahuhulog, walang pwedeng kumuha, pati sila hindi nila pwedeng kunin para walang magsususpetsa po sa kanila. So ito po yung task na inilatag ni Ezra doon sa mga pinili niyang mga tao. At pagbalik nila doon, syempre, titimbangin na naman nila kung tama pa rin ba yung mga binigay sa kanila. Bago sila umalis, pagdating nila doon, titimbangin na naman nila yung mga perang, yung mga gold na yon kung tama ba lahat ng mga yon. So, ganun po yung istorya dyan sa Ezra, chapter 8, verse 24 to 30. Ano pa yung lesson na makikita po natin dyan? Makikita rin po natin na lahat po ng bagay na meron po tayo ay nagmula po sa Panginoon. At siya lamang po ang nagbigay nun. 'Di ba? Sa verse 28, all we have comes from the Lord and ultimately belongs only to Him. Makikita rin po natin dyan that responsibility and accountability go hand in doing the work of God. So tayo po, since pag na-acknowledge po natin na ang lahat ng bagay ay nagmula sa Panginoon, our talent, our time, all our treasures, syempre, ano pa bang gagawin mo kung ina-acknowledge mong nagmula lahat yan sa Panginoon? Syempre, di ba, pangangalagaan mo yan. Iingatan mo yan. Hindi mo yan babaliwalain. Kasi alam mong nanggaling yan sa Panginoon. Pero kung hindi mo ina-acknowledge na nanggaling yan sa Panginoon, ay, siguro, hahayaan mo lang siya, hindi mo na yan pangangalagaan, baybay amidtan, di ba? Hindi mo yan papansinin. Kasi, hindi mo ina-acknowledge na nagmula yan sa Panginoon. So, ang pinaka-basic po dyan, lahat ng bagay na meron po tayo, even our life, if we acknowledge that kung ito po ay galing sa Panginoon, wala tayong ibang gagawin kung hindi ang pangangalagaan po ito. We will watch our life, we will keep our life. Diba? Yun po yung itinuturo po dito ni Ezra. At ang pagiging isang leader, sabi nga, napaka-importante na marunong po tayong mag-delegate ng trabaho. At pag tayo naman po ay binigyan ng trabaho, kailangan ang accountability at responsibility ay magkasama yan palagi.
para magawa po natin yung work of the Lord ng effective and efficient. We should also learn that believers should serve willingly, joyfully, and faithfully. Itong mga pinili ni Ezra, sa tingin nyo ba kung hindi sila willing na mag-serve, hindi sila masaya na mag-serve, at hindi sila faithful na mag-serve, palagay nyo ba yung dala-dala nilang gold, pagdating nila ng Jerusalem, ibabalik pa ba nila yon? Palagay nyo ba pagdating nila ng Jerusalem, buo pa ba yon? Kompleto pa ba yung mga gold na dala-dali nila? Kung sila po ay mga servant na willing, joyful, at faithful, syempre, pag meron po silang mga katangian na ganon, oo ang sagot dyan. Pagbalik nila ng Jerusalem, kumpletong-kumpleto pa rin yung dala-dala po nilang gold. Diba? Kasi faithful silang servant eh. Pero kung sila yung mga servant na unfaithful, servant na hindi mapagkakatiwalaan, pwedeng tinakas na nila yung mga gold na dala-dala nila. Pwedeng ninakaw na nila yon. Pwedeng inangkin na nila sa sarili nila. Ginamit na nila sa sarili nila. Pero hindi po ganun yung nangyari. Sabi po dito kung makikita natin sa bandang 30, sa verses 30, nung pagbalik po nila doon sa Jerusalem, na-fulfill po nila yung task na ibinigay sa kanila ni Ezra. Meron po silang clear sense of stewardship over the material goods entrusted to them. Diba? Napaka-purihin po ang Panginoon. Naging mabuting steward po sila dun sa mga material na bagay na ipinagkatiwala po sa kanila. Hallelujah. Tayo po ba, ang tanong sa atin, are we also steward of all the material goods na pinagkakatiwala ng Panginoon sa atin? Hindi lang sa mga material na bagay, even yung mga bagay na pinagkakatiwala niya sa atin like talent, steward po ba tayo doon? Steward din po ba tayo maging ng sarili nating buhay? Mapagkakatiwalaan ba tayo dyan sa regalo na yan ng Panginoon sa atin? Yun po yung tignan po natin. Meron po tayong kanya-kanyang responsibilidad at accountability sa ating buhay. Kasi ito po ay ipinagkaloob po sa atin ng Panginoon. At bilang mga nananampalataya sa Kanya, we should serve willingly, we should serve joyfully, and faithfully to the Lord. Amen. 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 Hallelujah. Tapos, kung makikita pa natin po dito, ano pa ang matututunan natin sa kwento ni Ezra? Si Ezra din set the pattern of godly leadership. His zeal for the worship of God led him to accept the challenge and take practical precautions. He had the wisdom to delegate responsibility to others and to inspire them with a sense of holy mission. But godly leaders must also have godly and loyal followers. Totoo naman po yun. Hindi po magiging isang matagumpay na leader si Ezra kung wala rin po siyang godly and loyal followers. Same is true din po sa atin, di ba? Sa lahat naman ng leadership na meron tayo. Pag hindi good follower yung mga pinamumunuan din natin, syempre, hindi rin tayo magiging effective na leader. And Ezra's mission succeeded because the chosen priests and Levites carried out his instructions. They shared his zeal and submitted to his authority. They displayed integrity and honesty. Ayan. Mapapansin din natin na ang mga pinili po niya ay nagpakita ng submission. Nag-submit po sila sa kanyang authority. Siyempre tayo po bilang mga follower, kung tayo po ay mga follower, dapat meron din po tayong meron din po tayong submissive heart. Dapat nagsasubmit din po tayo sa mga may authority po sa atin. Nagdi-display din po dapat tayo ng integrity and honesty. Dapat meron po tayo niya, may integridad tayo. Kung ano yung sinabi natin, papanindigan po natin. At honest po tayo dapat. Lagi po tayo nagsasabi ng totoo. And that kind of dedication is still needed even further to the work of Jesus Christ in the church today. So, even sa church po natin ngayon, gamitin po nating magandang halimbawa, yung ipinakita ni Ezra at maging yung kanyang mga piniling mga tao
Ganyan din po dapat yung i-display nating characteristics even dito po sa ating iglesia. Tatayo po na Ezra natin yung ating pastor at yung mga pinili po niya, yung ating mga officers and mga deacons. Let us work hand in hand para po sa ikagaganda ng ating iglesia, para po sa ikagaganda ng gawain ng Panginoon sa ating church, sa ating community at sa ating bansa. Ito po yung napaka-importante na meron din po dapat tayong lahat. Amen. Tapos na ako. Meron po ba kayong tanong? Any question po? Tapos na po yung lesson natin. Any question po sa ating lesson today? Pito po. Ha? Yung sa New Testament times na. Nakaugnayan daw ba yun? Very significant ang number 12. Because very significant kasi ang number 12. Because 12 represent laging 12 represent 12 tribes. Kaya si Ezra, pinili niya 12 representing the 12 tribes of Israel. At even in New Testament, Jesus Christ pumili rin siya ng 12. Okay, the 12 apostle. Kaya nga po, even in Revelation, meron tinatawag na 24 elders. Ang 24 elders na yon ay 12 representing the 12 tribes of Israel and representing the apostle. So, ano ang emphasis nito? Ano yung significant nito? It signifies the church, yung 12 apostle are signifying the church, and the other 12 is the tribe of Israel, representing Israel. Okay. Now, baka ipapalap ito, bakit pag pumipili tayo ng leader natin ay hindi 12? Ang hindi po. We have also basis doon sa Acts chapter 6 or 7. Pumili sila ng 7 deacon. Okay. So, pumili sila. Makikita mo yung first deacon of the church. Makikita mo doon sa Acts. Okay, chapter 7. So, pinili nila doon. Di ba, isa si Esteban doon, isa si, meron pa mga iba doon, si Philip. Okay, isa doon sa mga deacon of Jerusalem. Now, sa atin pong assembly, mayroon po tayong pamantayan din kung ilan ang deacon sa isang church. Alangan naman napipili ka ng 7 deacon, ang miyembro ay 20. Di ba? Hindi pag ang pagpipi ang nasa bataan nasa kon natin, nasa constitution and bylaws natin sa leadership ng church, and every 20 members, okay? Every 20 members, 1 deacon. Pag nag-21 na siya, 2 na. Okay, 21 to 40, 2. 41 to 60, 3. 61 to 80, 4. Okay, so nagre-range po doon. Yun po yung ating guidelines sa ating church. Kaya not necessarily na sundin mo na dapat 7 ang deacon kasi nasa Bible ito, 7. Hindi po, nakabase po yon sa size ng church. Kung 7 na nga yung church, di deacon dami nun. Di ba? So, yun po yung point doon. But, by the way, hindi naman natin i-establish na church. Sa firstborn po, hindi siya mai-establish na as a local church kung wala pa siyang 20 members. So, yung isang church dapat may 20 members, governed by 1 pastor and 1 deacon. So, yun po yung batas natin. Kaya, pag wala pang 20, consider pa rin siya as nasa pioneering stage.
So yun po yung ating pong pamantayan din sa ating assembly. But mga lalaki. Okay, ito yung lumabas yan. Pero lalahanin niyo meron ding mga sa Romans chapter 16, meron ding mga babae na naglingkod. Okay, si Phoebe. Okay. Sa Philippians, si Ibudias at saka Sintike. Ang tawag sa kanila, diaconess. Sa Old Testament kasi, New Testament, sa Bible times, talagang ang leadership ay nasa lalaki. Kaya nga, lagi nilang sinasabi, dapat gender equality. But I want to tell you, the Bible, kung titignan mo ay gender bias. Kasi binibigyan niya ng emphasis the leadership of a man. Kaya nga, tinignan natin doon na may sinabi sa Apostol Pablo na ang babae sa iglesia ay manahimik. Sabi niya doon. Okay. Saan kinuha yun? Sa Corinto. Kasi ang problema sa Corinto, itong mga babae, they are now getting the authority of the men. Yun ang sitwasyon naman. Kaya nga, dapat lagi ang leadership na sa lalaki. So yun po yung point dyan sa Bible po natin. But in term of service to the Lord, merong ding mga babaeng ginamit ng Panginoon. Okay, like in the Old Testament, nandyan si Deborah, di ba? Isa sa mga judges of Israel. Okay, doon sa New Testament, marami rin mga babaeng ginamit ng Panginoon sa paglilingkod. Okay, kaya nga sa Romans 16, maraming in-appreciate doon si Apostol Pablo, recognize, di ba? Sina Priscilla, sina Phoebe, ano pa yung mga babaeng makikita natin diyan. At doon sa Pilipos, makikita natin si Sintike, si Ibudias, makikita rin natin doon sa Pilipay, si Lydia. So marami pong mga babae rin na ginamit ng Panginoon in the ministry of the Lord. Even in the ministry of the Lord Jesus Christ, although nandun yung 12 apostle, but behind the 12 apostle, may mga servant doon. Ang mga babae. 5 nga po yung servant doon mga nagsiserve sa mga apostol. So meaning to say, they supported the leadership. Okay. So the leader are men, but those people are supporting the leadership. Kaya nga sa atin po, sa ating assembly, kung may lalaki, siya pa rin ang priority na leader. Pero sa women's department, naman ang leader mo ay lalaki, women department nga di ba? Women department, lang naman lalaki ang leader mo doon. So, yun po yung mga tingnan natin na let us go to the practical wisdom din kung minsan. Okay? So, yun po. Sa ating assembly, actually, nasa batas din natin. Kaya nga hindi natin ino-ordain ang babae. Ako lang, ang mga ordain na babae ay yung mga talagang crucial lang. Halimbawa, kailangan. Pero hindi na-ordain ang babae. Ang lalaki lang po ang ino-ordain natin because we acknowledge the leadership of a man. Pero kung wala talaga, halimbawa, sa church natin, wala talaga magiging leader na babae, na lalaki, bakit mo hahadlangan ang babae? Kung tinawag naman yun ng Panginoon, di po ba? Alalahanin natin na, Pastor, wala kasing literal na ganito. Hindi naman lahat ay literal na tignan natin. Alalahanin natin, ang pagkilos ng Panginoon ay individual sa bawat tao. Kung pinili ng Panginoon, yung babaeng yan, na siya ay maging leader ng church na yan, who are we to question the leading and the ways of the Lord? Purin po ang Panginoon. Kaya wag tayong maging masyadong dumating. Kasi wala sa litra ito Dapat ito. Alalahanin natin. Bigyan ko kayo ng example. Okay. May nakasulat ba na ang mapupuspos ng banal na espiritu ay matutumba? Wala, di ba? Sino ang natumba? Hindi napuspos ng Espiritu Santo. Ang natumba, pinarusahan ng Diyos. Di ba? Si Ananias at Sapphira. Pero bakit sa karanasan natin? Ako sa karanasan ko, kahit na talagang persay mo na hindi ka matumba, natutumba ka because of the power and
the manifestation of Holy Spirit in His power na hindi na kayang kontrolin ng katawan mo. Di ba ba? Kaya natutumba ka. Pero hindi yung tinutulak naman, ayoko yon. Kaya nga ako ay against din ako doon sa, nandun sa likod at mayroong nakaabang na sasalo. Dahil sa akin, ang pananaw ko po, sa akin pananaw po, ganito, kung gawain ng banal na espiritu yung pagkilos, kahit mabagsak yan, kahit mauntog yan, wala siyang mararamdaman. Okay, yun po. Okay. Hindi. Yung ranking kasi ginagawa lang yan ng in the source of authority lang yan. Pero actually pare-pareho. Pati po sa church, hindi porket pastor ay mas mataas na. Doon lang po sa delegation of authority yon. Pero pare-pareho tayong lingkod ng Panginoon. Amen? Amen. Wala pong mas mataas. Yun lang pong posisyon na yon. The higher is your position, the higher and the greater is your responsibility. And because the greater is your responsibility, the greater is your accountability. Kaya nga po, marami sabi, gusto kong maging leader na ganito. Tanong, can you do the responsibility? And are you willing to take the accountability? Kasi pag hindi mo nagawa, accountable ka, pananagutan mo yan. Kaya nga po, titingnan ninyo sa secular world kung sino-sino na lang ang lumalaban. Kaya nga, lagi naming nile-lecture na dapat may qualification. Let us go to the qualification. Pero, ano pa rin nangyayari? Wala. Pati tayo mga Kristiyano, medyo magalit po ako sa inyo Sir Pastor, no? Tayo mga Kristiyano, porket kaibigan mo, porket nakakakuha ka ng kaunti, ang tanong, kwalipikado pa siya. Pero hindi, kakahiya kasi kamag-anak ko eh. Yun yung sa secular. Okay? But actually, sa spiritual hindi eh. Kahit po sa pagpili po ng mga namumuno sa secular, sa political. Tignan natin, may mga pagkakamali ba sa pagpipili ng political sa Biblia? Mayroon. Si Saul. Bakit? Kasi pinili siya kasi magandang tindig, guwapo, matipuno. Anong nangyari? Anong nangyari sa leadership niya? Di ba? Hindi talaga siya yung talagang, hindi talaga siya eh. Kaya lang dahil siya na iniluklok ng tao, hinayaan na ng Panginoon. Kaya yun po yung pagkakamali. Kaya ngayon, tayo, punta muna tayo sa politika, kung mali yung leadership na mo, maganda yung lesson kanina, di ba? Balik tayo sa lesson. You choose what you trust and trust what you choose. Pagkatiwalaan mo, piliin mo ang pinagkakatiwalaan mo at pagkatiwalaan mo ang pinili mo. Di ba? Ang tanong, kaya sabi ko nga lagi, let us be mature enough. Sa totoo lang po, sa Pilipinas, hindi pa po mature ang mga tao sa pagpili ng kanilang mga leader. Maging ang mga Kristiyano kung minsan, hindi pa rin, kahit anong lesson, sa tagal ko na po rito nagpapastor, taon-taon bagong eleksyon, nagle-lecture ako ng qualification. Diba? Nagle-lecture ako ng qualification. Kahit nga po pinatatawag po nila ako sa mga meeting ng pastor na pinapatawag ng politiko, lagi yun nile-lecture ko, yung qualification of a leader. Kasi yun talagang dapat. Punta tayo sa biblical. So, walang ranking yun, Brother Juan. Yung authority lang, the greater you have. Kaya palagay nyo, magandang maging principal, mahirap. Nagpintas-principal, kung na siguro ni Madam Beren, kung napintas. Ilan ang pananagutan niya? Ilang teachers ang pananagutan niya? Ilang estudyante ang pananagutan niya? Yung teacher, yung advisorship niya lang di ba? Hindi lang yon. Yung school. The school. Pananagutan niya yon. The policies of the school. Di ba responsibility? Si pastor, madali lang ginagawa ni pastor kasi nagpipreach lang. Sa palagay nyo ba, yun lang ang ginagawa ng pastor? Ang pananagutan ng pastor, marami. Hindi lang yung magturo
Hindi lang yung mag-preach. Bakit po? Pag nag-preach ako, nagkamali yung preaching ko, pananagutan ko na yon. At responsibilidad ko po kayo at pananagutan ko kayo sa harap ng Panginoon. Kaya nga po may isang pastor, ito po ay talagang yung burnout na niya, yung burnout, napagod na talaga siya. Lalo pang dumarami yung kanyang miyembro. Nung lalong dumami yung kanyang problema. Kaya sabi niya, ang panalangin niya na, Lord, sunugin mo na yung church. Pagod na siya kasi nga naman, biruin mo, ang daming responsibility. Bawat isang miyembro, pananagutan niya ng pastor. Amen? Kaya wag niyong now, pastor, deacon pipili natin. Hindi basta maging deacon din. Ano bang trabaho ng deacon? Sister Stacy, anong trabaho ng deacon? Alam niyo yung trabaho ng deacon? Pangalagaan ang iglesia ng Panginoon. Guard the church. Una, gwardyahan niya ang iglesia sa mga pastor na hindi kaaya-aya. Okay. Gwardyahan niya ang church sa mga katuroan na hindi naaayon sa Biblia. Titignan niya ang kapakanan ng church. Maray dayaw ti Apo. Nariga mo katang diakono. Kaya sa lahat ng nominee, alam nyo, tumatanggi sila. Pero sa atin, pinipili natin. Kaya lahat ng nandyan ay qualified na qualified according sa pamantayan ng Biblia. Purihin pong Panginoon. Amen? Amen. Kaya nga nakakalungkot yung may mga churches natin, gaputa na nga ti saad na, naging miyembro sa church, siya ay barangay captain, pumunta, naging miyembro sa church, inilukluk ka agad. Na deacon, hindi yun ang batayan. Kahit pa siyang pinakamayaman, wala. Hindi po yun ang pamantayan. Ang pamantayan po ay spiritual. Can they take the responsibility? Are they accountable? Kaya, pag pumasok ka sa pagka-diakono, hindi to prestige. Wow, laging si pastor, akong diakono. Hindi yon. The responsibility that you have. Amen. Meron pa pong other question? Ayan, kung wala na po, wala na pong tanong. Wala na daw. Ay, meron pa. Binago natin during our ratification of our ratification ng ating bylaws, mayroon pong pagbabago doon. Noon, ang nomination po noon is from the floor. Ibig sabihin, dyan po kung ano yung gusto ng pan. Halimbawa, okay, election po tayo ngayon ng deacon, is mag-nominate na po kayo. Di ba? Ganun ginagawa dati. So, tatayo ngayon. I nominate Brother Joseph. I nominate Brother Jose. So, yun ang ginagawa. Ang nangyayari, in-nominate, maraming kamag-anak na nanalo. Di ba? Yun ang nangyayari talaga. Naobserbahan namin, hindi lang dito sa San Miguel, sa lahat ng mga churches. Kaya ginawa natin ngayon, may tinatawag na nominating committee. But the final say is the pastor. So titingin siya ng mga kwalipikado, ilalagay niya doon sa mga nominado. So the nominating committee is the pastor. Sa lahat ng siyam na yan, ako po ang nag-nominate. Pastor, bakit yung mga dati ay hindi mo na inilagay? May mga nagtanong din kasi doon. Okay, like Brother Abraham, Brother Dante, Brother Mon, bakit wala sila? Now, Brother Abraham and Brother Dante, magiging na po sila, advisor namin sila. Kasi nga dahil sa experience nila, at sabi, sila na rin yung ay, lalakay kami. Kaya dumak no meeting ti Dikon, napaot.
makaturturog dan duma. Okay, so physically, spiritually gusto pa nila. The spirit is willing, but the flesh is weak. Pero kailangan pa rin natin ang wisdom nila. Kaya kinausap ko sila, hindi ko na po kayo in-nominate kasi ganito. But every now and then na may mga major decision na gagawin namin, the board of deacon will consult you. Ganon. Si Manang Ani, ganon din, nag-giveaway din siya. Bakit si Brother Mon? Si Brother Mon ay may ministry na siyang pupuntahan. Oo. Kaya yun yung mga tignan po natin. So, yun po. Kami po ang nag-nominate noon. Ako po. Okay. Okay. Sa Bible, yung elder, from the Greek word presbyteros. Ang elder na yon, they are the overseer. But let us remember, presbyteros, translated as overseer, translated as bishop, they are the overseer. Kaya pag elder, si Pablo, mahilig siya doon. He used interchangeably the presbyteros or the bishop, translated as bishop, yung mga yon, ay ginagamit niya as a pastor. Pinag-interchange niya yon. Elder and pastor are pinag-i-interchange niya. Okay, diakonos kasi doon sa Greek ng kan. Kaya presbyteros, overseer. Ino-oversee niya yung work ng Panginoon. While diakono is helping the elder of the church. So ganun po yung explanation nun. Okay? Kaya sa atin, Pastor, bakit sa ibang mga churches may mga bishop sila? Bayaan nyo lang sila. Hindi siguro nila naintindihan ang Biblia nila. Okay, bakit? If you are a pastor, you are now a bishop. Amen. Yun ang pananaw talaga ng kahit natignan nyo ang Biblia. Yung bishop doon, yung obispo doon, use interchangeably pa Apostol Pablo defining a pastor. Kano ko wagan dakte? Bishop pa der. Kung kunaklata na, bishop akmat, pastorak mat. Dito kami, iba kasing organization, inuordin nila. Pero sa atin, hindi. Okay, hindi natin kinukuhan yun. Okay, basta pastor, purihin pong Panginoon. Amen? Los interchangeably. Ganun lang. Okay. Ayun. Meron pa po tayong question. Naging moderator na lang ng question eh. Diyan ka lang. Kung wala na po, tayo po ay mag-pray na. Okay, tumayo po tayong lahat. And while you are, di ba, nagbuboto na kayo, nandito kasi yung box ng pan. Okay. Hallelujah. Glory to your name. Hallelujah. Tumayo po tayong lahat and let us just worship the Lord. Glory to your name. Hallelujah. Awitin po natin, Jesus, use me, and Lord, don't refuse me. Lahat tayo ay may kanya-kanyang gawain, may kanya-kanyang ipinapagawa ng Panginoon. We are not saved para walang gawin. Iniligtas tayo ng Panginoon para may gawin sa gawain ng Diyos. Lahat tayo na iniligtas ng Panginoon ay may kanya-kanyang ministry. May kanya-kanyang gawain sa gawain ng Panginoon. Hindi man tayo pare-pareho ng mga ginagawa. Ngunit pag ginagawa natin ito bilang paglilingkod sa Diyos, it will be rewarded by God. So let us ask the Lord, Jesus, use me. Jesus, use me, O Lord. O Lord, don't refuse me. For surely there's a work that I can do. And even though
which humble. Lord, help my will to crumble. And though the cross be great, I'll work for you. Salamat po, Panginoon, iniligtas niyo kami. Salamat po, pinili niyo kami na maging anak mo. Dahil pinili niyo kami, alam po namin na mayroon kang ipapagawa sa amin. Iba't iba po yung kakayanan, iba't iba po yung kaya naming gawin. Kaya Panginoong Diyos, tulungan niyo kami na gawin ito na naaayon sa iyong kagustuhan. Lord, mayroon po kaming mga responsibilidad bilang mananampalataya. Tulungan niyo kami na gampanin ang mga responsibilidad na ito. Dahil pag hindi po namin ito nagawa, pananagutan namin sa inyo. Kaya tulungan niyo ang bawat isa mula pinakabata hanggang pinakamatanda sa kongregasyon na ito. Salamat po sa aral na naapukuha po namin kay Ezra, na tinignan niyo po kung anong kakayahan ng kanyang mga kasama at itinalaga niya sila, binigyan niya sila ng kanya-kanyang gawain. Panginoon, ganun din sa iglesyang ito. Niloob mo na kami po ay dito po manambahan, dito po makiisa sa pagpuri at pagsamba sa inyo. Kaya tulungan niyo rin kami na Panginoon, tignan kung ano yung kaya naming gawin, yung kaya naming iambag sa iyong gawain. Tulungan niyo kami na gampanan ito. Lord, we offer our life to you. Use us for your glory and honor alone. Salamat po sa mensahe, sa aral ngayong araw na ito. We give you all the glory, the honor, and the praises in Jesus' name. Amen and amen. Praise the Lord. Okay, before tayo pumunta. Okay. So, gusto namin ipalam sa inyo that may mga plano na, the technical working group ay nagplano kung anong gagawin. Nahalata nyo ba na bakit kada buwan ay may selebrasyon tayo? We must be joyful because we are celebrating God's faithfulness. Palakpakan natin ang Panginoon. Amen. 70 years. 70 years na po ang ating assembly, ay ang ating church. Kaya po, grand celebration po ito. Amen? Kaya pinaghahandaan po nating mabuti para sa kapurihan ng Panginoon. So, our secretary will announce to you yung mga bagay-bagay na inihahanda natin para po sa ating December 17. Markahan nyo sa kalendaryo ninyo. Walang a-absent. December 17. Amen. So, Sister Stacy, kindly